Mga hukom, 11 kabanata. Si Jete nga naggalaadita ay lalaking makapangilihang may tapang, at siya ay anak ng isang patutot, at si Jete ay naging anak ni Galaad. At ang asawa ni Galaad ay nagkaanak sa kanya ng mga lalaki. At nang magsilaki ang mga anak ng kanyang asawa, ay kanilang pinalaya si Jete at sinabi nila sa kanya, "Ikaw ay hindi magmamana sa sangbahayan ng aming ama, sapagkat ikaw ay anak ng ibang babae." Nang magagayoy, tumakas si Jete sa harap ng kanyang mga kapatid at tumahan sa lupain ng Tob, at do'y nakipisan kay Jete ang mga lalaking walang kabuluhan at nagsilabas na kasama niya. At nangyari pagkaraan ng ilang panahon na ang mga anak ni Amon ay nakipagdigma sa Israel. At nangyari nang lumaban ng mga anak ni Amon sa Israel, na ang mga matanda sa Galaad ay naparoon upang sunduin si Jete mula sa lupain ng Tob. At kanilang sinabi kay Jete, "Halika't ikaw ay maging aming pinuno upang kami ay makalaban sa mga anak ni Amon." At sinabi ni Jete sa mga matanda sa Galaad, "Di ba kayo napuot sa akin at pinlayas ninyo ako sa bahay ng aking ama? At bakit kayo naparirito sa akin ngayon pagka kayo nasa paghihinagpis?" At sinabi ng mga matanda sa Galaad kay Jete, "Kaya't kami ay bumabalik sa iyo ngayon upang ikaw ay makasama namin at makipaglaban sa mga anak ni Amon, at ikaw ay magiging pangulo naming lahat na taga-Galaad." At sinabi ni Jete sa mga matanda sa Galaad, "Kung pauuwi ninyo ako upang makipaglaban sa mga anak ni Amon at ibigay ng Panginoon sila sa harap ko, magiging pangulo pa ba ninyo ako?" At sinabi ng mga matanda sa Galaad kay Jete, "Ang Panginoon ang maging saksi natin. Tunay na ayon sa iyong salita ay siya namin gagawin." Nang magagayoy, si Jete ay yumaong kasama ng mga matanda sa Galaad at ginawa nila siyang pangulo at pinuno. At sinalita ni Jete sa Mispa ang lahat ng kanyang salita sa harap ng Panginoon. At nagsugo si Jete ng mga sugo sa hari ng mga anak ni Amon na nagsasabi, "Anong ipinakikialam mo sa akin na ikaw ay naparito sa akin upang lumaban sa aking lupain?" At isinagot ng hari ng mga anak ni Amon sa mga sugo ni Jete, "Sapagkat sinakop ng Israel ang aking lupain nang siya'y umahong galing sa Ehipto, mula sa Arnon hanggang sa Jabok at hanggang sa Jordan, kaya't ngayon ibalik mo ng payapa ang mga lupain iyon." At nagsuguli si Jete ng mga sugo sa hari ng mga anak ni Amon. At kanyang sinabi sa kanya, "Ganito ang sabi ni Jete, hindi sumakop ang Israel ng lupain ng Moab o ng lupain ng mga anak ni Amon, kundi nang sila'y umahon mula sa Ehipto at ang Israel ay naglakad sa ilang hanggang sa dagat na mapula at napasa Kades. Nagsugo nga ang Israel ng mga sugo sa hari si Edom na nagsasabi, Isinasamo ko sa iyong paraanin mo ako sa iyong lupain. Ngunit hindi dininig ng hari sa Edom. At gayon din nagsugo siya sa hari sa Moab, ngunit ayaw siya. At ang Israel ay tumahan sa Kades. Nang magkagayoy, naglakad sila sa ilang at lumiko sa lupain ng Edom at sa lupain ng Moab, at napasadakong silanganan ng lupain ng Moab, at sila'y humantong sa kabilang dako ng Arnon, ngunit hindi sila pumasok sa hangganan ng Moab, sapagkat ang Arnon ay siyang hangganan ng Moab. At nagsugong Israel ng mga sugo kay Sehon na hari ng mga Amoreo na hari sa Hesbon, at sinabi ng Israel sa kanya, Isinasamo namin sa iyo na paraanin mo kami sa iyong lupain hanggang sa aking dako. Ngunit si Sehon ay hindi tumiwala sa Israel upang paraanin sa kanyang hangganan, kundi pinisan ni Sehon ang kanyang buong bayan at humantong sa Jaas at lumaban sa Israel. At ibinigay ng Panginoon ng Diyos ng Israel si Sehon at ang kanyang buong bayan sa kamay ng Israel, at sinaktan nila sila
Sa gayoy inari ng Israel ang buong lupain ng mga Amoreo na mga taga roon sa lupaing iyaon. At kanilang inari ang buong hangganan ng mga Amoreo mula sa Arnon hanggang sa Jabok at mula sa Ilang hanggang sa Jordan. Ngayon nga'y inalisan ng ari ng Panginoon ng Diyos ng Israel ang mga Amoreo sa harap ng bayang Israel. At iyo bang aari ng mga iyan? Hindi ba aari ng binigay siya ni Chemos na iyong Diyos upang ariin? Siya man ngang inalisan ng ari ng Panginoon naming Diyos sa harap namin, ay aming aariin. At ngayon gagaling ka pa ba sa anumang paraan kay Balak na anak ni Zippor na hari sa Moab? Siya ba'y nakipagkaalit kailanman sa Israel o lumaban kaya sa kanila? Samantalang ang Israel ay tumatahan sa Hesbon at sa mga bayan nito, at sa Aroer at sa mga bayan nito, at sa lahat mga bayan na nga sa tabi ng Arnon, na 300 taon, bakit hindi ninyo binawi ng panahong iyon? Ako nga'y hindi nagkasala laban sa iyo, kundi ikaw ang gumawa ng masama sa pakikidigma mo sa akin. Ang Panginoon, ang hukom, ay magiging hukom sa araw na ito sa mga anak ni Israel at sa mga anak ni Amon. Ngunit hindi dininig ng hari ng mga anak ni Amon mga salita ng Jepte na ipinaalam sa kanya. Nang magkagayoy, ang Espiritu ng Panginoon ay sumakay Jepte, at siya nagdaan ng Galaad at Manases, at nagdaan sa Mispa ng Galaad, at mula sa Mispa ng Galaad ay nagdaan siya sa mga anak ni Amon. At nagpanata si Jepte ng isang panata sa Panginoon, at nagsabi, kung tunay na iyong ibibigay ang mga anak ni Amon sa aking kamay, ay mangyayari nga na sinumang lumabas na sumalubong sa akin sa mga pintuan ng aking bahay, pagbalik kong payapa na galing sa mga anak ni Amon, ay magiging sa Panginoon at aking iyahandog na pinakahandog na susunugin. Sa gayon nagdaan si Jepte sa mga anak ni Amon upang humaban sa kanila, at sila'y binigay ng Panginoon sa kaniyang kamay. At sila'y sinaktan niya ng di kawasang pagpatay mula sa Aroer hanggang sa Minit, na may 20 bayan, at hanggang sa Abel Keramin. Sa gayon sumuko ang mga anak ni Amon sa mga anak ni Israel. At si Jepte ay napuron sa Mispa sa kanyang bahay. At narito ang kanyang anak na babae ay lumalabas na sinasulubong siya ng pandereta at ng sayaw. At siya ang kanyang bugtong na anak. Giban sa kanya wala na siyang anak na lalaki o babae man. At nangyari, pagkakita niya sa kanya na kanyang hindapak ang kanyang damit, at sinabi, sa aba ko, aking anak, pinapakumbaba mo akong lubos, at ikaw ay isa sa mga bumabagabag sa akin, sapagkat aking ibinuka ang aking bibig sa Panginoon, at hindi na ako makapanumbalik. At sinabi niya sa kanya, ama ko, iyong binuka ang iyong bibig sa Panginoon. Gawin mo sa akin ang ayon sa pinangusap ng iyong bibig. Yamang pinaghiganti ka ng Panginoon sa iyong mga kaaway, sa makatibagay sa mga anak ni Amon. At sinabi niya sa kanyang ama, ipagawa mo ang bagay na ito sa akin. Pahintulutan mo lamang akong 2 buwan, upang ako'y humayot yumaon sa mga bundukin at aking itangis ang aking pagkadalaga, ako at ang aking mga kasama. At kanya sinabi, yumaon ka. At ipinagpaalam niya siyang 2 buwan, at siya yumaon, siya at ang kanyang mga kasama, at itinangis ang kanyang pagkadalaga sa mga bundukin. At nangyari sa katapusan ng 2 buwan, na siya'y nagbalik sa kanyang ama, na ginawa sa kanyang ayon sa kanyang panata na kanyang ipinanata, at siya'y hindi nasipingan ng lalaki. At naging kaugalian sa Israel, na ipinagdidiwang taon-taon ng mga anak na babae ng Israel, ang anak ni Jepte na Galaadita, na 4 na araw sa 1 taon.
Mga Hukom, 12 kabanata. At ang mga lalaki ng Ephraim ay nagpipisan at nagdaan sa dakong hilagaan, at sinabi nila kay Jepte, bakit ka nagpatuloy na lumaban sa mga anak ni Ammon at hindi mo kami tinawag upang yumaong kasama mo? Susunugin ka namin pati ng iyong bahay. At sinabi ni Jepte sa kanila, ako at aking bayan ay totoong nakipaglaban sa mga anak ni Ammon, at nang tawagan ko kayo ay hindi ninyo ako niligtas sa kanilang kamay. At nang makita ko na ako'y hindi ninyo iniligtas ay aking inilagak ang aking buhay sa aking kamay. At ako'y nagdaan laban sa mga anak ni Ammon, at sila'y binigay ng Panginoon sa aking kamay. Bakit nga inahon ninyo ako sa araw na ito upang makipaglaban sa akin? Nang magkagayoy, pinisan ni Jepte ang mga lalaki sa Galaad at nakipaglaban sa Ephraim, at sinaktan ng mga lalaki ng Galaad ang Ephraim sapagkat kanilang sinabi, kayo'y mga tanan sa Ephraim, kayo'y mga Galaadita sa gitna ng Ephraim at sa gitna ng Manases. At sinakop ng mga Galaadita ang mga tawiran sa Jordan sa dako ng mga Ephraimita. At nangyari na pagka sinabi ng mga tanan sa Ephraim na paraanin mo ako, ay sinasabi ng mga lalaki ng Galaad sa kanya, ikaw ba'y Ephraimita? Kung kanyang sabihin hindi, ay sinabi nga nila sa kanya, sabihin mong Shibboleth. At sinabi niya, Shibboleth, sapagkat hindi matumpak ang sabihing matuwid, kung magkagayay kanilang hinuhuli at ipinapatay sa mga tawiran ng Jordan. At nahulog ng panahon yun sa Ephraim ay 42,000. At naghukom si Jepte sa Israel na 6 na taon. Nang magkagayay namatay si Jepte na Galaadita at inilibing sa isang bayan ng Galaad. At pagkamatay niya, si Ibsan na taga Bethlehem ang naghukom sa Israel. At siya nagkaanak ng 30 lalaki, at ang 30 anak na babae ay kanyang pinadala sa ibang bayan, at 30 anak na babae kanyang ipinasok mula sa ibang bayan para sa kanyang mga anak na lalaki. At naghukom siya sa Israel na 7 taon. At si Ibsan ay namatay at inilibing sa Bethlehem. At pagkamatay niya, si Elon na Tasabulonita ang naghukom sa Israel, at naghukom siya sa Israel na 10 taon. At si Elon na Sabulonita ay namatay at inilibing sa Ahalon sa lupain ng Zabulon. At pagkamatay niya, si Abdon na anak ni Hillel na Piratonita ang naghukom sa Israel. At siya nagkaroon ng 40 anak at 30 apo na sumasakay sa 70 asno, at siya ay naghukom sa Israel ng 8 taon. At si Abdon na anak ni Hillel na Piratonita ay namatay, at inilibing sa Piraton sa lupain ng Ephraim sa lupain maburol ng mga Amelisita.